sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, nagkubli sa likod ng makapal na palumpong sina Xiao Cheng, Yan Qing, at Lin Ling, kasabay nito, mariing bulalas ni Dacheng, buti na lang at di tayo nahuli, ang dikit nun. Pulang buhok, magnanakaw, matalim ang tanong ni Xiao Cheng, halatang sumiklab ang hinala. Agad namang kumilos si Yan Qing para magpaliwanag, second senior brother, huwag ka munang mag-isip ng masama. Hayaan mong ikwento ko, ilang araw ang nakalipas, nakilala ko ang second island master ng Mystery Abyss Island, agad kaming nagkasundo, inom dito, usapan doon, ang saya, narinig niyang naglalakbay ako. Kaya binigyan niya ako ng mga pagkain at isang jade pendant, pero pagkagising ko, napaligiran ako ng mga disipulo ng Mystery Abyss Island sect, sinasabi raw ninakaw ko ang island protecting treasure nila, ang Heavenly Mystic Soul Jade, mula noon, palagi na akong nagtatago. Pagkarinig noon, mabilis na sumingit si Lin Ling, mariing tinanong, yung pendant, yun ang Heavenly Mystic Soul Jade, di ba? Masyado kang tiwala sa mga hindi mo kilala, dagdag pa ni Xiao Cheng habang nakakunot ang noo. Nahihiyang humimas si Yan Qing sa kanyang batok, sabay sabing, naisip ko, kung maubusan ako ng pera, pwede kong isang laang pendant na yun para sa pamasahe. Biglang tumingin si Xiao Cheng sa malayo, napansin ang tatlong nilalang mula sa Mystery Abyss Island na papalapit, mukhang niloko ka ng second island master, pero huwag kang mag-alala, maliit lang ang sect nila. May koneksyon tayo sa Inspectorate, pwede nating hingan ng tulong si Old Sixth o si Old Eighth para maayos to. Pagkatapos, lumingon siya kay Yan Qing at binigyan ng matalim na titig, napaatras si Yan Qing, gulat at natigilan, sabay sabing, dapat ba nating istorbohin pa ang mga senior brother natin para sa ganito kaliit na bagay? Habang nagkakatitigan sila, nagkasalubong naman sa kabilang banda ang grupo mula sa Mystery Abyss Island at ang mga tao mula sa Investigation Bureau. Ang lalaking may eye patch ay bahagyang lumingon, sabay sabing may pang-uuyam, ayan na ang mga tauhan ng Inspectorate. Bro, hinaan mo naman, First Division sila ng Inspectorate, sabi pa nga, sila ang may koneksyon sa Royal Family ng Great Joe, huwag tayong gagawa ng gulo, babala ng kasamahan niya. Samantala, tumataas ang kilay ni Xiao Cheng, tahimik na pinagmasdan ng dalawang grupo, si Zhang Liwu yun, di ba, kasamahan ni Old Sixth. Pagkatapos, tahimik na lumitaw si Xiao Cheng at tumawag, Old Ninth, oras na para mapawi ang sama ng loob mo. Nabigla si Yan Qing, nanlaki ang mata at agad sinakol si Xiao Cheng mula sa likod para siya'y mapatahimik. Samantala, napalingon sina Zhang Liwu at ang dalawang kasamahan mula sa Mystery Abyss Island patungo sa palumpong sa gilid, tila may narinig silang boses mula roon kanina lang. Sa puntong yun, mahigpit pa ring hawak ni Yan Qing ang ulo at leeg ni Xiao Cheng mula sa likod, sabay sigaw ng mariin, second senior brother, huwag yung mga yun, kasabwat sila ng mga disipulo ng Mystery Abyss Island, 2 araw na nila akong hinahabol. Ikaw, bata ka, ikaw talaga, unahin ko pa yang bibig mong pasaway, sagot ni Xiao Cheng, halos lumuwa ang mata sa pagkakasakal. Pagkatapos, binitawan na siya ni Yan Qing, hinimas ni Xiao Cheng ang baba niya. Napakunot ang noo at mariing nagtanong, anong gulong na naman ang pinasok mo, ha? Teka lang, buong araw ka nang parang may tinatago. Agad itinaas ni Yan Qing ang palad, nananahimik ang tono, wala, nangangako ako, kung may tinatago man ako sa'yo, sana masagasaan si Sixth Senior Brother. Hala, ang tindi ng sumpa, ngiti ni Lin Ling, sabay singit, bakit ba laging ibang tao ang isinusumpa niyo? Samantala, patuloy sa paglalakad ang tatlong lalaki mula sa Mystery Abyss Island, isa sa kanila ang mariing nagsalita, Bilisan, hanapin pa, huwag niyong palampasin ang kahit sinong may pulang buhok. Narinig yun ni Zhang Liwu, kaya napalingon siya sa lalaking may eye patch at mariing nagtanong, sandali, bakit kayo naghahanap ng taong may pulang buhok? Tumango ang naka-eye patch, malamig ang boses, wala kang pakialam. Samantala, si Yan Qing ay naiinis, pinapalibutan siya ng mga lamok, kaya bulong niya, ano raw, ang dami ng lamok dito sa damuhan, hindi ko marinig. Sa sandaling yun, itinaas ni Zhang Liwu ang kamay, sabay sabi ng mariin, naghahanap rin kami ng ganong tao, may utos mula sa itaas, dapat mahuli siya ng buhay, baka pwede naming gamitin ang Intel network niyo. Pagkarinig, nagtaka ang lalaking may eye patch, sabay tanong, ano yun, ninakawan niya rin ba ang Imperial Family? Ninakaw, naguguluhang sagot ni Zhang Liwu. Sumiklab ang galit ng lalaking may eye patch, sabay sabing mariin, yang batang pulang buhok na yan,
Magnanakaw, ninakaw niya ang island protecting treasure namin, kaya kami napunta pa rito para habulin siya. Bihira ang ganitong klaseng salbaheng nilalang, pati malas, dala-dala namin. Nang marinig yun, nagbago ang ekspresyon ni Zhang Liwu. Matalim ang titig, mabilis na hinugot ang espada sa gilid, at sa isang iglap, sumugod siya sa lalaking may eye patch, galit na sigaw niya, walang galang na magnanakaw, tumigil ka dyan. Mabilis na tumalon patalikod ang lalaking may eye patch upang umiwas sa pagsugod ni Zhang Liwu, sabay sabing, ano to? Samantala, nakakunot ang noo ni Xiao Cheng nang makita ang nagaganap na sagupaan sa malayo, sabay tanong ng mariin, hindi ba kakampi sila, bakit nag-aaway? Hawak ang baba, agad sumagot si Yan Qing, baka hindi sila nagkasundo sa presyo, normal lang to, di ba? Nagkakabanggaan ang mga tulisan, namamatay ang county magistrate, tapos, tayo na ang uupo sa Goose Town. Pero bago pa niya matapos ang kanyang kwento, mabilis siyang binatukan ni Xiao Cheng, ang galing mong maalala ang mga kwento ko tuwing gabi, bata ka? Sigurado akong may tinatago ka, ano ba talagang nangyayari? Ako, mariing sagot ni Yan Qing, hawak-hawak ang ulo sa sakit ng pagkakabatok, sa sandaling yun, biglang nagpakawala si Zhang Liwu ng isang sword slash na humiwa sa dibdib ng lalaki, bumulwak ang dugo, lumalim ang sugat, at tuluyang bumagsak ito sa lupa. Ibinalik ni Zhang Liwu ang kanyang espada sa gilid, sabay mariing utos sa kanyang mga tauhan, dalhin ang lahat ng mga yan. Sabay na tugon ng kanyang mga tauhan, ngunit bago sila makaalis, isang mahabang espada ang bumulaga sa kanilang harapan, mabilis itong iniwasan ni Zhang Liwu, kasabay ng isang misteryosong tinig na dumagundong, sino ang may lakas ng loob na saktan ang disipulo ko? Isang kamay ang tumataas, at sa isang iglap, bumalik ang espada sa kamay ng misteryosong lalaki, madali niya itong sinalo ng walang kahirap-hirap. Lumantad na ang misteryosong lalaki, ang Great Island Master ng Mystery Abyss Island, nasa tabi niya ang Second Island Master, na bahagyang umisi at mariing nagsabi, ay naku, mga ginoo, eto kasi. Paglingon ng Great Island Master, nakita niya ang tatlong disipulo niyang bagbog at sugatan. Pagkatapos, hinarap niya si Zhang Liwu at mariing tinanong, ikaw ba ang bulag na gustong manghuli sa kanila? Agad namang bumulong ang Second Island Master, mga tao ito mula sa First Division ng Inspectorate, delikado, hindi natin sila pwedeng galitin, paano kung ako na ang humawak ng usapan? Yumuko ng bahagya ang Second Island Master bilang paggalang, sabay mariing nagsalita, magandang araw, mga opisyal, maaari bang itanong kung anong kasalanan ang nagawa ng aking mga disipulo para pukawin ang inyong galit? Agad-agad na napatanong si Zhang Liwu, kunot noo at may halong pagtataka sa boses niya. Sino ba itong pulang buhok na batang magnanakaw na pinag-uusapan nila? Mariing nagwika ang Second Island Master habang nakataas ang kilay, ilang araw na ang nakalipas, may dumating na batang lalaki na may pulang buhok sa isla, pagkalis niya, bigla na lang nawala ang kayamanan namin, ang Heavenly Mystic Soul Jade, sa palagay ko, siya ang kumuha. Sa sandaling yun, nagtaas ng kilay si Zhang Liwu at mariing nagtanong, ano ba talaga ang itsura ng sinasabi mong taong yan? Agad siyang sinagot ng Second Island Master, pulang buhok, nakatali sa mahabang tirantas, suot niya'y pulang-pula, walang manggas, at may dalawang purple na bracers, sa totoo lang, akala ko mabait at mahinahon yung tao, sinong mag-aakalang magagawa niya yung ganito? Pagkarinig noon, dumilim ang mukha ni Zhang Liwu, nangingit-ngit habang nagngangalit ang ngipin, sa isang iglap, kinumprante niya ito, sabay sigaw, kalokohan yan, ang taong yan ay makisig, elegante, matipuno, mahinhin, marunong, talentado, mabilis mag-isip, kapansin-pansin, matalino, pambihira, walang kapantay, at walang hanggan, imposibleng gumawa siya ng ganyang tusong bagay. Halos lumuwa ang mata ng Second Island Master sa gulat sa naging reaksyon ni Zhang Liwu. Lumapit naman ng bahagya ang isa sa mga tauhan ni Zhang Liwu, at mahina niyang ibinulong, boss, parang patay na yung huli mong binanggit. Bigla, may boses na sumagot mula sa likod ng palumpong, tama, tama. Napalingon ang Second Island Master, halatang nabigla. Kasabay nito, sabay na nagpakawala ng sword energy sina Zhang Liwu at ang Island Master, dilaw at crimson, walang habas na humahawi sa mga kawayan at palumpong. Sa puntong yun, makikita sina Xiao Cheng kasama ang kanyang grupo, nakaupo lang sa lupa, itinaas niya ang kamay sa gilid, sabay mariing bulalas, hay. Nanlaki ang mata ng Island Master, sa isang iglap, mabilis siyang tumalon at sumugod kay Yan Qing, galit na sigaw niya,
magnanakaw, ibalik mo ang Soul Jade. Napaatras si Yanqing sa takot, nanlaki ang mata at mariing tumitig sa paparating na atake, ngunit bigla, hinarang ni Xiao Cheng ang long sword gamit lang ang dalawang daliri. Sa isang mabilis na galaw, iwinasiwas niya ang daliri at nabitawan ng Island Master ang espada. Ang junior brother ko ay isang hanggal, payak, hanggang kamatayan, na tao, hanggang kamatayan, hindi ako naniniwalang kaya niyang magnakaw, mariing wika ni Xiao Cheng. Pagkatapos, bahagyang ngumisi siya at may halong paghamak na sinabi, bakit di niyo tanungin ang second Island Master niyo kung bakit niya ibinigay ang Soul Jade sa isang dayuhan? Sa sandaling yun, hinawakan ni Yanqing ang kanyang ulo, nanginginig habang mariing nag-isip, the end. Sumunod, mariing hinawakan niya ang binti ni Xiao Cheng, hindi inaalis ang titig kay Zhang Liwu habang tuloy-tuloy ang pag-ikot ng mga kaisipan sa kanyang isipan, nandito talaga siya, ayos to, ngayong pagkakataon, ako ang dapat kumilos, hindi ko siya pwedeng hayaan na ibalik ako. Parang lintang nakakapit sa binti ni Xiao Cheng, mariing nagsumamo si Yanqing na may takot sa kanyang mukha, second senior brother, tulungan mo ko, nagkakampi sila. Nakita yon ni Zhang Liwu at agad siyang napakunot noo, mariing nagbulong sa sarili, nariyan si Xu Xiaocheng, hindi magiging madali ang pag-atake. Kasabay nito, mariing itinutok ng Island Master ang kanyang mahabang espada sa harap ni Xiaocheng at galit na nagtanong, kasabwat ka ba ng magnanakaw na to? Kung ganun, papatayin ko kayong lahat. Agad tumugon si Xiaocheng na mariing nagsalita, sinabi ko nang hindi siya, bakit ang tigas ng ulo mo, nilagay mo ba lahat ng skill points mo sa lakas at wala sa talino? Inakbayan niya si Yanqing at mariing nag-utos, unang-una, ilabas mo ang pendant, tiyak yun ang Heavenly Mystic Soul Jade, ibalik mo muna bago ka magpaliwanag. Ha? Sige, mabilis na tugon ni Yanqing, ilalabas ko na. Hinugot ni Yanqing ang isang bilog na jade at mariing sinabi, ito yung ibinigay sa akin ng Second Island Master noon. Hindi nagsalita ang Island Master, bagkus mariing niyang tinitigan ang bagay sa palad ni Yanqing, samantalang ang Second Island Master ay bahagyang ngumiti at sumabat, oo, ako nga ang nagbigay niyan, ano ngayon? Natak pa ni Lingling ang kanyang bibig at biglang nagsalita, hindi yan ang Heavenly Mystic Soul Jade. Hindi ganyan ang hitsura ng ginamit ng Second Island Master nang lumikha siya ng illusion sa nakaraang kabanata. Lumapit si Xiaocheng sa Island Master at mariing nagwika, lalo lang patunay yan, hindi nagnakaw ang junior brother ko, mali ang paratang mo, hindi mo alam ang tama sa mali. Pagkatapos ay itinuro niya ang Island Master, tinaasan ng kilay at mariing inutusan, mag-sorry ka na. Tama yan, sabat ni Daching mula sa likod ni Xiaocheng. Hinawakan ng Island Master ang kanyang baba at napakunot noo. Ano ba to? Nawawala nga ang Heavenly Mystic Soul Jade, kung hindi nasa magnanakaw, nasaan na yun? Napailing si Xiaocheng sa inis, anong kinalaman namin dyan, huwag mo kaming idamay sa gulo mo. Oo nga naman, dagdag pa ni Yanqing habang abala sa pagkain ng prutas. Napalingon si Xiaocheng kay Yanqing at mariing nagtanong, ano bang kinakain mo? Sa sandaling yun, masayang ngumiti si Yanqing, yung mga pagkain na binigay ng Second Island Master. Pero bigla na lang napamulagat sa galit ang Island Master nang makita kung ano ang nilalantakan ni Yanqing, yan ang Heavenly Mystic Soul Jade. Napasigaw si Xiaocheng habang mabilis na sinakal si Yanqing, ano ba yan, iluwa mo yan, bilis. Napailing si Lingling sa gulo, paanong nagawa mong pagkakamaling yan, Yanqing? Pero ang lakas ng mga ngipin niya, dagdag ni Daching habang nagkakamot ng ulo. Lumapit ng kaunti ang Second Island Master at mahinang bumulong sa Island Master, totoo, nasa kanya nga ang Heavenly Mystic Soul Jade, malinaw na ang ebidensya, dapat turuan mo ng leksyon ang mga bastos na magnanakaw na yan. Pagkatapos, hinarap niya si Zhang Liwu at mariing nagwika, mga opisyales, nakita niyo na, pakiusap, panindigan niyo ang hustisya para sa Mystery Abyss Island. Hindi nagtagal, ipinakita ni Xiaocheng ang nahating Soul Jade sabay sabing, sandali, sinabi ni Yanqing na uminom siya kasama ka, at ikaw mismo ang nagbigay sa kanya ng Heavenly Mystic Soul Jade. Oo, may ebidensya ba siya para patunayan yun? Mariing tugon ng Second Island Master, sino ang makapagsasabi na kilala ko siya, at paano niya mapapatunayan na ako ang nagbigay sa kanya yun? Tinuro agad ni Yanqing ang Second Island Master, halatang inis, uminom tayo sa Zhao Family Tavern noon. Pwede kayong magtanong sa may-ari at sa mga parokyana. Kung may tapang ka, harapin mo ko.
Sumingit si Zhang Liwu habang nakataas ang kamay sa gilid, may mga hindi tumutugmang detalye. Kung gusto niyo ng hustisya, sisimulan ko agad ang investigasyon. Ayos ba yun? Lumapit ulit ang Second Island Master sa Island Master, nagbubulong, hindi pa rin umaamin ang batang magnanakaw, dapat kumilos ka na. Pero, ayon sa mga taga-inspector ate, seryosong sagot ng Island Master. Nagkatitigan si Island Master at ang Second Island Master, tapos mariing wika ni Second Island Master, hindi mo ba naiintindihan? Mukhang patas ang mga taga-inspector ate, pero sa totoo lang kampi sila at pinapalitan ang katotohanan, lahat sila ay nasa panig ng gang na yan. Sigurado akong sabuat sila, dapat tapusin na natin silang lahat, mariing tugon ng Island Master. Sa utos ni Xiao Cheng, agad na sumugod ang buong grupo niya, mariing isinisigaw, atake na. Charge, dagdag pa ni Lingling, determinadong pasugad. Samantala, mabilis na tinamba ni Zhang Liwu ang kanyang mga kalaban sa isang sulyap ng galit, paglingon niya kay Yan Qing, mariing nagbabala habang papalapit ang dalawang kalaban, mag-ingat ka. Magnanakaw, mamatay ka, sigaw ng lalaking may eye patch, ubod ng galit. Pero sa isang iglap, sinalag ni Yan Qing ang dalawang espada gamit lang ang kanyang mga braso, sabay hawak sa palso ng mga kalaban, ibinalibag niya ito sa lupa at sinakol ng mariin ang leeg ng isa. Galit siyang naghayag habang nangingislap ang mga mata, kahit cute ako, dapat alam niyo, mula pa noong unang panahon, ang mga pula ang buhok, mahirap kalabanin, lintik, ang lakas niya, usual ng lalaking may eye patch habang naghihingalo. At sa isang bagsak, nilupig ni Yan Qing ang dalawang kalaban. Napanganga si Zhang Liwu sa gulat, mariing bumigkas, ang lakas na ito, tulad ng inaasahan, pero hindi pa niya natatapos ang salita. Sumabat si Yan Qing, hindi ko kailangan ng tulong mo. Napabulong si Zhang Liwu sa sarili, lumaki na nga ang bata, may sarili na siyang prinsipyo. Sa kabilang dako, patuloy na sumusugod ang Island Master kay Xiao Cheng, sumisigaw ng mariin, magnanakaw, saan ka nagtatago? Tinawag ni Xiao Cheng si Leng Zi, mariing sabi, Leng Zi, subukan natin ang combination skill. Ha? Kailan pa tayo nagkaroon ng ganan? Bakit di ko alam? Sagot ni Leng Zi, litong-lito. Mabilis na ibinato ni Xiao Cheng ang bamboo stick kung saan nakapulupot si Leng Zi. Sabay sigaw, lumipad ka na. Habang abala si Leng Zi sa pag-atake sa Island Master, mabilis na pamwesto si Xiao Cheng sa gilid, naghanda ng pambihirang pag-atake, at sa isang iglap, pinaalpas niya ang wind blade, direkta sa Island Master, nahati ang kanyang espada sa dalawa. Mabilis na hinawakan ng Island Master ang kawayan at nagsagawa ng barrier para harangin ang sunod-sunod na wind blade ni Xiao Cheng. Mariing tumawa ang Island Master, may halong panghahamak, akala mo yang pa-epek na tricks makakasakit-sakin, sobra ka naman kung magtiwala sa sarili mo. Pero dumiretso pa rin si Xiao Cheng, itinataas ang binti para sa isang matinding sipa, diretso sa Island Master, sa lakas ng impact, tumilapon ito sa mga kawayan. Napamulagat si Zhang Liwu. Tila hindi makapaniwala, so ito pala ang kapangyarihan ng spell mula sa maliit na lungsod na yun, sa lakas niyang ito, hindi na nakakapagtaka kung bakit pinili niyang manatili sa lugar na tulad ng Rising Wind Valley. Humakbang si Xiao Cheng papunta sa harapan, kinuha ang kanyang bamboo stick at mariing nagwika, kailangan ko pang humanap ng paraan para mapaganda ang special effects. Pagkatapos, ipinasok niya sa tagiliran ang bamboo stick at nagpatuloy, pero ang kombinasyon nating skill, ayos ang synergy, ipagpatuloy natin to. Inis na protesta ni Leng Zi, anong klaseng combination skill ba yan? Hinahagis mo lang ako para maging pain sa kalaban. Samantala, masayang naghayag si Lingling habang nakataas ang espada sa ere, second senior brother, ayos na. Ngumiti si Xiao Cheng at bahagyang lumingon, magaling, isa na lang ang natitira. Dahan-dahan siyang lumapit sa Second Island Master, may ngiting ng uuyam sa mukha, bibigyan kita ng 5 segundo para magpaliwanag, 5, 4, 3. Huwag kang padalos-dalos, may paliwanag ako, sabat ng takot na Second Island Master, ngunit bigla, isang lilat usok ang bumalot sa paligid, napataas ng kilay si Daching at mariing tanong, ano yan, amoy ano yan, sa isang iglap, binalot ng purple energy ang buong grupo ni Daching at Zhang Liwu, kasabay nito, malupit nang umisi ang Second Island Master at mariing wika, oh, tapos na ang countdown, maghanda na kayo, para sa inyong kamatayan.